na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolusyon ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro naman. May lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo, totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Kasama niyo, si Ruben Rustia yata yun. Di ba? O, kapag pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walton. Mga halang ang kaluluwa. Yan, mga halang ng kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip. Hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Hindi ba? Oho. Well, Totoo nga ho yan mga ka-update, no? Sa nangyayari nga ho ngayon, billion, trillion na ho nga yung ibubulsa nila, hanggat ngayon, wala pa rin hong nananagot. Kaya lahat ho tayo, sa gigil ho natin, hindi na ho natin alam kung anong masasabi ng mga bibig natin. Lalo na ngayon. Ikaw ba naman mga ka-update, isipin mo nagbabayad ka, nagtatrabaho ka, nagkikipaglaban ka ng pata sa bansang ito, sa ating buhay. Pero ho, itong mga magnanakaw na ito, mga ka-update, halang-halangan na lang ho eh. Diba? Halang-halangan na ho. Harap-harapan na tayong ginagago ng gobyerno. Kaya ikaw ba, na normal na nagtatrabaho, hindi ba sasakit ang loob mo na yung alam mong ibinabayad mong buwis, binubulsa lang ng mga magnanakaw? Kaya hindi ho natin masisi yung mga ating kababayan na sobra yung galit. Kahit naman ho sino ngayon, galit na galit diyan sa pamumuno ni Marcos Jr. Bakit? Kasi nga ho, hinaharap-harapan na ho tayong ninanakawan, wala ho silang maipakulong. Wala ho silang magawa. Diba? Ginagago na ho tayo eh. Ano pa po ba ang kailangan natin gawin para tumuwid etong gobyerno ni Marcos Jr.? Ano nga po ba ang kailangan natin gawin? Isa lang ho yan eh. Mapatanggal ho sa pwesto yung mga kasapi ho niya, si Marcos Jr., lahat ho ng mga kasamahan niya. Lahat ho ng mga kasama niyang nandadarambong nagnanakaw ho dyan. Yan lang po yung solusyon natin mga ka-update. Yun lang ho. Diba? biblically sin talagang ano yan walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minimake-upan, opo. ano kayang mabuti nating gawin? Paano mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan Totoo namang sa budget nagsimula anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa di ba? Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa ito, 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, September pa lang, agaran mo nang babanatan yan. So, kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, kaya katapusan ng September, sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget
na umabot sa Korte Suprema, sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yan sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Sapagkat ito lamang ang budget na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala pang resolusyon ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro naman. May lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Ngayon, Heto nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito nga po narinig naman ho natin dito kay Senator Kong Dante Marcoleta mismong ang Korte Suprema wala ho magawang solusyon dito sa buy-cam o buy-scam. Diba? Diyan po talaga nagsimula ang lahat ng kabalbalan, mga pagnanakaw, pambubulsa sa kaban ng bayan. Kaya ngayon mga update, nagtuloy-tuloy na meron na ho tayong flood control, meron na, iba-iba na mga update, nagtuloy-tuloy na ho talaga yung mga pagnanakaw ho ng mga hinahupang mayan. Kaya hanggat sila pa rin ho nakaluklok, mga ka-update, wala ho tayong magagawa. Kundi, tumunga nga, mag-rally ho tayo na mag-rally, immune na ho pala ito Diba? Immune na itong si Marcos Jr., wala na hong pakialam yan. Kahit mag-rally na mag-rally, mag-protesta yung mga ating kababayan, wala ho siyang pakialam, hindi ho yan bababa. Kasi nga mga ka-update, nasa pinakamataas siyang posisyon presidente. Siyempre, susulitin niya na ho, yung 3 taon niya pang paghahari-harian. Diba? Kaya yung mga ating kababayan, mas lalo ho naghihirap sa kanila. Yung mga karatig ho natin bansa, yung mga katabing bansa natin, pinandidirihan ho tayo Diba? Hindi po ba obvious yun? Na nandidiri na ho yung mga ibang bansa sa atin? Kasi nga sa matindi hong korupsyon, mismong Amerika, ayaw na rin ho Diba? Nandidiri na ho sila sa atin dahil sa matinding korupsyon sa ating bansa. Ano pong solusyon? Sibakin niya si Marcos, ma-impeach yan. Simulat doon mga ka-update. Magsusunod-sunod na ho yan. Magsusunod-sunod na ho yan. Kaya mga ka-update ako, kung tutuusin lang, boto rin ako sa gusto nga ni Senator Peter Cayetano, yung snap election, magbababaho lahat sa pwesto. Malinis man o hindi, baguhin yung sistema ng gobyerno. Sigurado naman mga ka-update, mas malilinis na kumpara ngayon. Diba? Matindi ho yung history ng tatay ni Marcos Jr., yung tatay niya si Senior. Matindi ho Diba? Matindi na ho yung nangyari nun Matinding darambungan, nakawan. Tapos ngayon mga ka-update, lumuklok yung anak niya. Nauulit ho na naman. Diba? Ano po ba yung solusyon dyan? Mawala ho sa pwesto yang mga yan. Diba? Kaya mga update bago ho natin simulan ito, isang like, isang share, isang subscribe lamang mga ka-update. Malaking tulong na ho yan mga update. Kaya reacta na ho tayo. Sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga sagot doon sa blanco na yun. sa mga blanco? Kasi pati yung mga pumirma sen, sinasabing, meron ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Hindi ba, Nelson? Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks Mandali ho kasi yan. Kasi kapag matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Sabi ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado niya. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun Totoo po. Di ba? Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. Na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan papaprint niyan Opo. Hindi kanya, baka sa DBM.
Hindi baka sa Malacanang. Oho. Ay, sino nga? Di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo, opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi Opo, kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isip-isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo, opo. Sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang Isang taon po cheque yan. lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na... Blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan, 300 mahigit na mambabata sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mambabatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y, nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program, na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP. Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Meron silang pamamaraan dyan. Naka-online naman sila eh. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Merong lahat na, DND, lahat na ng ahensya. Magsasubmit ngayon. Ang DBM ngayon, como siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget, magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Siya magtatala lahat. Yan, depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalam. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh.
Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila na nabuo na nila. Yun na yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Yan ngayon. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse. Tama po. The House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes po, yes. So pagka-appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Representatives. Sa House of Representatives. Ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Halimbawa, magbigay na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubaw. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan. Ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang-areglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So meron kang, may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Kakalat mo na ngayon. Kasi bawal na yung pork barrel. Kaya ngayon, yung ginawa nila, pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano ay kayong leadership? House leadership. Yan po yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Yan. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng appropriations committee. Yan. Magkano naman yan? Ito po. Bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Ay ba, yung pa po yung program? Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Nabasa na po ng pangatlo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tawag niyan, it's GAB. So House of Representatives General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Hindi itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na. Mukhang napasa na. pasado na po Nandun sa na sa kamara. namin ngayon. Binigyan na kami, nasa online. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo. Magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral. Pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang BICAM. So, hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kung natapos na yung pagre-rebisa, di nagre-rebisa ngayon, teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan.
So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado, di ba, may allocable din? Halimbawa, kasi siyempre... Yun, mamaya na natin na yan. Sige. Ikaw naman masyado ka mga dalintado. Dito muna tayo Sige, sa... sige. ano, Interesado ako dun eh. dito. sa house. Magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. Oo. So merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw anong distrito mo? national niya kami. Bakit? Magkano ilan bang boto mo? Ha? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. O 8,000 lang ang botante mo. Palagi mo nang binoto ka lahat. Ako, milyon-milyon eh. Ako, Oo. ilan bang boto mo? Oo. 15,845,000. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam. Ayun. Ayan. Okay. Isang halimbawa niyo dyan, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Oo. Nasabi niyo, pondo niyo, ito, hindi, ang gusto namin, taasan. So hindi mayroon hindi halimbawa, pagkakasundo. sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oo. Alam mo, sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang, anong tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer lang. Oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayong uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. Opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Ngayon, magkakaroon ng BICAM ngayon.